Magandang umaga, DJ Chacha. Magandang umaga, Manong Ted, at sa lahat ng mga tumatangkilik at nakikinig at nanonood sa Ted Pylon. Magandang umaga po. Sorry po sir sa delay ha. We sincerely apologize po sa inyong paghihintay. Gotcha. Walang anuman po. Sir, umpisahan po muna natin dito nga po sa nangyari last May 5. Ang sinasabi po ng AFP, Precision Guided Operation po ito. Ang ibig sabihin po ba nito ay talagang pre-program yung target, kontrolado? Paano po ba yon? Paliwanag niyo po sa amin. Ang naiputok nung nakaraang araw, nung 05 May, nitong Tuesday, ay Aha. a precision na guided munition. Pero bago lahat ito na ganap, mayroon tayong tinatawag na mga safety protocols, safety measures na ginawa upang masigurado natin na safe yung range at yung kanyang path. Sir, ang ilan po kasi sa sinasabi ng mga pumupula po dito sa nangyaring ito, itong Tacloban Airport po kasi yan, civilian area po yan, papunta sa La Nueva Ecija. Paano daw po ba natin napili itong mga areas na ito? Kung in the past, kung mapapansin nyo, ang aming exercise area ay naka-concentrate lang sa inside the base, such as Port Magsaysay and Crow Valley. So itong mga ganitong klaseng as we elevate yung ating warfare, lumalawak yung ating area na pinaglalaroan or pinag-exercisean. So gaya nito, kailangan natin ng long range na or mahabang distansya upang i-launch itong type of missile na ito. So nag-survey tayo ng way back few months ago kung saan pwedeng ma-assure natin na safe yung path ng missile. May iba pa po bang sites sa pinagpilian bukod po sa Tacloban Airport? Opo, marami po. Pero kasi ang Tacloban Airport ay dati na nating ginagamit as exercise area. Bukod ditong nakaraan, marami po tayong mga ginawang exercise sa Tacloban Airport. Ang nabanggit ko nga po kanina, civilian na airport po kasi ang Tacloban. Yung malaking concern po kasi dito is public safety. Ano po muna ang ginawa natin para masiguro na talagang magiging safe po yung launch bago po nangyari yung exercise noong May 5? Bukod sa may tinatawag tayong safety officers, kami po ay nag-call sa mga local government unit at ipinaalam namin ang mga activity na mangyayari sa lugar na iyon at nagkaroon po kami ng information dissemination sa mga community na pinapaalam namin na sa ganong oras, sa ganong panahon ay magkakaroon ng exercise. At bukod dyan, nag-file tayo ng notice to airmen and notice to mariner na kung saan ito po ay requirements para masigurado natin ang airspace at ang navigation area is safe habang kinakandak itong ating activity. So both for La Nueva Ecija or Nueva Ecija LGU and dito sa Tacloban LGU, nagbigay po kayo ng abiso. Kung May 5 po yung exercise, kailan nyo po inabisuhan yung LGUs natin? Wala po bang pag-oppose dito sa mga LGU? Doon po sa sinabi ninyo na nagbigay kayo ng abiso? Lilinawin ko muna po yung unang statement na yung Laur po. Ang Laur po ay military reservation area. Parte po ito ng Port Magsaysay na kung saan itong impact area ay ginagamit ng ating mga artillery units para i-conduct yung kanilang live fire. At ang impact area, doon po bumagsak yung ating munition na Tomahawk. Yes po. Ang coordination naman po sa local government unit ay naganap mga ilang buwan bago i-conduct po ang exercise. So wala po nag-oppose sa Tacloban, halimbawa? Wala naman po. Yun, Wala naman po. may nangyari po ba? Paano po ba? Kasi 'di ba yung airspace po kailangan naaabisuhan din ng kaap diyan. Paano po temporary yung closure? Ano po nangyari? Yung airport operations din po. Nag-file po tayo sa kaap ng notice to airmen and then kung
Kung sa navigation naman po sa Coast Guard, ang notice to mariner, inaabiso po natin na meron tayong at a certain space in time, meron pong magaganap na activity na kung saan ay inaabiso po natin lahat ng institusyon sa air or sa navigation na bawal po munang dumaan doon sa area na 'yon. So ilang Ang sa case naman po ng Tomahawk, kung mapapansin nyo, madaling araw po ito ipinutok. Mhm. Inassure naman po natin na walang sa area na 'yon dahil dumaan ang missile sa eastern seaboard. Wala po siyang dinaan ng land mass. Dumaan po siya sa eastern seaboard at pumasok sa Dingalan na kung saan itong Dingalan is parte ng military reservation. Oo. So maging yung airport operation sarado po nung time na yon. Ilang oras po sarado yung airspace and even yung operations ng airport? Sa case po ng Tomahawk Plan Attack Missile ay mga 1 o 2 oras lamang po. Colonel, sa Tacloban po ito pinaputok. Ano po, saan nanggaling po yung Tomahawk na ito? Saan pong, sa EDCA site po ba nanggaling ito? Itong inyong dinala doon na di ho ba nakakarga yan sa isang mobile unit? Ito po ay dinala ng isang C-17 Globemaster aircraft ng US. Mhm. At bago po ito inilaunch, meron po kami mga other exercise gaya ng equipment offload. Isa din po yon, parte na tinetest natin yung mga airport na kung saan, kung napansin niyo po during the last, nung Typhoon Haiyan, yung Yolanda, Yes. kung saan C-130 yung ginagamit ng ating mga tumulong sa atin ng mga ibang bansa. Mga ilang series na ano po ito ilang series na balikan ng eroplano. Ngayon ito pong C-17 Globemaster kaya pong magdala ng mabibigat at isang load lang po at kaya pong lumipad ng malayo. Kaya isa din po yun ang aming objective is malaman kung ang mga airport natin ay sapat Capable. para Capable. Okay, sige po. Yes, So capable po. simply said, ito po ay dinala ng eroplano ng Amerikano. Tama. Opo. Doon sa airport po. Kumbaga ho, kasi nga itong Tacloban Airport, dyan naglandingan ang pagkalalaki mga eroplano nung panahon po ng Typhoon Yolanda relief operations. Ngayon, sino ang nagpaputok nito? Sino nag-operate? Amerikano ho ba? Member po ng multinational multi-domain task force. Ito po Opo. ay unit ng United States Army. Opo. At katuwang po nila dito sa exercise ang ating Philippine Army Opo. na support magsaysay. Opo. Nung pinutok po nila ito, meron po tayong mga unit ng Philippine Army Artillery Regiment na kung saan sila ay nagsasanay para makuha po nila yung technical know-how on how to operate and how to know the system ng ating missile. Opo, sige po. Colonel, alam po naman namin ano po yung kahalagahan nito sa ating pagsasanay, ito pong camaraderie po ng pwersa ng Amerikano, ilan pa hong mga kaalyado ho natin. But basically po, ang concern dito ng iba, kung nagkaroon ho ba ng aberya po, halimbawa, merong hindi nakasunod sa NOTAM, halimbawa po, for whatever reason, hindi naging accurate, nagkaroon po ng percentage nga po ng error dito, may nadisgrasya. Who will be liable? Meron ho bang mananagot sa ganon? Napapaloob po 'yan sa framework ng status of visiting forces kung mayroon man pong may pangyayaring untoward incident. Kung ang determination kung sino ang mananagot po, ibigay na po natin sa legal mga legal team on how who answers who. But napapaloob po ito sa framework ng status of visiting forces agreement at saklaw po ng framework ng balikatan. Opo, pero yun nga po, pero klaro po naman doon sa framework na iyan na ang mga Amerikano walang pananagutang kriminal kahit na po ito ay sinasabing maaring sabihin na aksidente.
kung pagdating po sa conduct ng ating exercise, sinisigurado po natin na safe dahil may mga safety officers at kung may tinatawag tayong ihalimbawa ko po pag meron tayong kinandak na exercise na kung saan merong notice to mariner at notice to airmen. At pag may pumasok po na aircraft doon o barko, atin pong dinideclare na cold range. Ibig sabihin po, ika-cancel po yung kahit man lang dahil with the high technology ngayon, kayang makita ang mga eroplano at barko through radar. Kino-cold range po natin yung bago po natin iputok yung Yes, sir. yung ating mga weapons. Oo nga po, no. Yun nga kasi nga po dito, no, para lang ho ma-satisfy ang curiosity po, no, at concern na marami. Doon po sa framework na binabanggit po ninyo, halimbawa lang po, no, nag-miss ng target ito. Halimbawa lang po, talagang nagkaroon po dito ng sakuna o nagkaroon po dito ng miscalculation o nagkaroon po ng problema doon po sa inyong computer o ano man po nangyari. Ang tanong nga na marami, who will be responsible? Meron kayong framework ng VFA, pero dito ho ba, may mananagot ho ba dito? AFP Chief of Staff, Secretary of Defense, sino ho ang tao na maaari po maging responsable? Sa usaping ganyan po, binibigay ko na po yan sa mga ating legal officers, mga legal officers. Sa ngayon po, ina-assure po namin na lahat po ng aming ginagawa ay safe, lalo na po sa missile system. Meron po tayong mga control measures na kung saan kung hindi on a terminal phase, kahit sa terminal phase na, hindi niya nakita yung kanyang target, ay magse-self-destruct po siya. Okay. Kailan po ang tapos ng ating balikatan, sir, Colonel? Ito po ay magtatapos ngayong 8, ngayong Friday. At pasisinayan po ito ng ating Secretary of National Defense at ang mga bansang kasali dito sa exercise. Sige. So ito pong ating balikatan exercises. Kasama po dito ang mga demonstrasyon ng mga makabagong armas at ilang pahong mga pagsasanay para po sa panahon ng pangangailangan ay handa ang ating tropa. Ito ho bang Tomahawk missile na ito? Demo unit ho ba ito? Ang sabi po sa balita, tayo na po'y bibili nito. Inaasahan po nating magkakaroon tayo ng ganito, pero sa ngayon po yung nangyari po ay yung pinire po na Tomahawk ay inert round. Ibig sabihin wala po siyang warhead, wala siyang high explosive warhead. Purely inert round at ang ating dinetermine lang dito ay ang kanyang accuracy, kung how accurate it is and the systems and how it is being conducted, paano matututo yung ating mga personnel from either the Coastal Defense Regiment or the Artillery Regiment of the Philippine Army on how to operate same system. Kumbaga demo unit lang ito, hindi ito mismo yung may laman na 400 something kilograms na bomba. Hindi po. Kasi kung totoong Tomahawk ito, yun? Lubog na yung kalahati ng Fort Magsaysay. Ibang variant po ito na Tomahawk. At ang kaya po ito pinar is parte po ito ng senaryo ng ating mga ground units sa Fort Magsaysay na kung saan may senaryo po sila at ito po ay parte ng kanilang ginagawang exercise sa Fort Magsaysay. Okay, kumbaga sa ating napapanood na mga movies, yung kailangan ng responde ng ating mga tropa na iipit, magbibigay ng coordinates na kinakailangan baksakan ng bomba itong lugar na ito, yun po ang nangyari doon. Parang ganun Tama po kayo dyan. Pero yun lang missile na ginamit po, demo unit lang. Wala talaga siyang warhead, ika nga po ninyo, na mayroon pong napakabigat na bomba. Wala po. Ina-assure po natin ang mamamayan na ito ay inert round. Ang kanyang pagsabog ay based doon sa impact ng rocket system ng Tomahawk. Yun po lamang yun. Sige po. So salamat po, Colonel, sa inyo pong panahon kasi po kami nga ay interesado na malaman po ang mga pangyayaring ito at mapakinggan din po ang panig ng ating pong armed forces. Salamat po, Colonel.
Maraming salamat po, Manu Ted at DJ Tacha. Salamat po na marami. Thank you. Mga kapatid, patuloy po kayong tumutok sa 105.9 True FM para sa totoong balita, impormasyon, music and entertainment. Mag-subscribe sa aming YouTube channel at podcast at sundan nyo kami sa Facebook, Instagram, X at TikTok sa True Network PH. Bisitahin din po ang aming official website, truefm.ph. At panoorin din kami sa True TV Signal, Channel 19. Kami po ang 105.9 True FM. Laging true sa'yo, kapatid.